Executive Director at Associate Conductor ng Manila Symphony Orchestra. Good morning po, Conductor Jeffrey, si Xander po ito at si Angel. Good morning po. Good morning, good morning. Opo, at maraming salamat po sir sa pagpapaunlak po sa ating panayam at thank you po for waiting din. Una po sa lahat, pwede niyo ho bang ikwento po yung nangyari po doon po sa inyong mga kasamahan sa specific flight na yon? Yes, salamat no. Kasi kasama ako doon, ano? Opo. Ako yung conductor ng grupo. So maaga kaming dumating sa airport kasi alam namin na kapag may ganitong travel na marami kami at marami kaming instrumentong dala, medyo maano sa check-in. Maraming kailangang ayusin. So way ahead yung syempre matagal na kami nagbabiyahe. We've been performing many times different iba-ibang eroplano sakay namin. Depende kung ano yung kaya ng budget at kung ano yung available sa schedule. So this time sa Cebu Pacific kami at na alam namin na yung iba-iba kasi yung klaseng instrumento. So yung mga malalaki talaga, inaano namin yan, chine-check-in. Tapos yung mga oversize, binabayaran namin yung may fee para sa oversize. Ginawa namin yun. Binayaran namin yung fee sa oversize, chinek-in namin yung mga malalaki. Tapos meron talagang maliliit na instrumento, yung napuputol siya, ilalagay mo sa case na nadidismantle. Meron yun, pasok yun sa bag, walang problema. Ang medyo nagka-problema yung violin. Opo. Yung violin, yan ang pinakamalaking number of instruments sa isang symphony orchestra. Pinakamaraming violin. So at that time, meron kaming 8 violin at 2 viola. Yung viola is mas malaki ng konti. Mas malaki ng kaunti. Konti lang, no? Pero pareho na itsura nila, pareho yung case, pareho yung shape ng instrument. So, 10 yung gano'n namin. So, doon kami nagka-issue. Kasi, in our experience, yung mga ganito, matagal na kaming nagko-concert kung saan-saan, na i-check, na ipapasok namin to sa cabin, ano? Kasya siya sa overhead, kasya siya doon. Tapos, pag pinagtabi-tabi mo sila, parang yung 3 violin, equivalent siya sa slightly bigger lang siya doon sa isang maleta, no? Sa isang hand carry na maleta. So, nagtataka kami na ngayon, biglang super strict nila. Nagulat lang kami. And ang option na binigay sa amin, either absolutely i-check-in talaga namin, no? I-check-in at magbayad ng 2,500 kada violin. Each. So, i-check-in namin. Non-negotiable kasi mahal yung instrumento namin. Yung case noon, hindi talaga siya ganun meant na yung ibalibag at kung ano-ano, no? Hindi ganun. So, definitely hindi kami nag-agree doon. Ang another option is bumili kami ng seat. Mas mahal yun. Ang lilit na violin, bibili mo ng seat. Kasya naman sa taas. Overhead. Oo, but kung practicality wise, Yes. Siyempre, kahit kaya naming bayaran yon, parang parang absurd, na bibili ka ng ginagawa yan sa mga cello. Yung cello is talagang malaki, parang isang tao. Talagang, kung ayaw mo talaga i-check-in yung cello, yun, ibibili namin yun ng Isang upuan. Upuan. Naka-plan yan sa costing ng travel. Pag may mga bisita kami from abroad, may mga guest soloist kami na ini-invite namin, yung mga yun talagang nag-i-insist na ayaw nilang i-check-in yung cello nila. Doble ang binabayaran namin, pang 2 tao, kunyari isang artist, tapos cello niya. Standard yun, standard. Pero yung violin, hindi ganon. Ang violin, Kasi maliit lang hindi mo kailangang ibili ng seat yon. So, hindi kami nag-agree doon. Medyo malapit na yung boarding at hindi ako pinapa-check-in hanggat hindi nasa-settle yung bayad. Ayaw nila akong i-accept. Wala akong dalang violin kasi conductor ako at this time. Di ako violinist. Ako yung kukumpas, baton lang yung dala ko. So, saka yung bag ko. So, ayaw akong i-check-in. Malapit na, mamimiss na namin yung flight. So, ang naging last resort is yung case, yung violin, tanggalin sa case. I-check-in yung case. At yung violin, dalhin namin. Ang ginawa nila, so una sinisingil kami ng 2.5 pero hindi pumayag yung
ano ko, yung manager namin, prod manager, sabi nila, pwede po bang gamitin nyo yung extra luggage namin? Kasi marami kami biniling baggage allowance. Ter 39 members kami. Lahat yun ibinili namin ng 20 kilos baggage allowance na Na hindi check-in. nagamit. Kasi check-in at check-in allowance, ha? Kasi yan, inaano yan eh. Pinipili mo sa pag-book mo, gusto mo ba ng additional allowance? Ito yung presyo. Kung wala kang talagang baggage, puro hand carry lang, hindi mo babayaran yon. Maliit lang yung presyo ng ticket mo. Kami, ang option na ginawa namin, yung merong 20 kilos each. So, ang dami pa naming extra na kung i-pull mo yon, kung i-apply mo yon, marami pang sobra. So, doon sila pumayag na huwag na kami magbayad ng 2.5 per violin. Kasi ang sinasabi nila, nilibre nila kami. At dapat grateful daw kami. So, ang totoo, in-apply lang yung extra baggage namin doon sa sinaki namin ng mga case. Ang main namin concern kaya medyo nag-complain yung mga members namin is yung safety. Yung safety na may hawak ang violin, papasok ka sa eroplano, magsi-seatbelt ka, medyo masikip doon. Tapos hawak-hawak mo, hindi mo pwedeng bitawan kasi nga masisira yon. So kung medyo turbulent, kung yung take off medyo matagtag or yung landing matagtag, hindi mo pwedeng gamitin yung isang kamay mo para ma-protect yung sarili Tsaka, mo eh. di ba po sir, kapag ka meron kang yung mga maliliit na bag, dapat po sa Sa ilalim ng ilalim. upuan. Dapat sa ilalim. Hindi rin pwede lagay sa ilalim yun, Masisira. madadamage siya. So baka maapakan or gumalaw or what, no? So yun lang. Yun yung syempre last minute na eh. Ang judgment namin, it's still safer this way rather than ipasok namin yung violin na nasa case sa check-in. So, wala kaming choice. Tinuloy namin, yun ang nangyari. And the following day, actually, yung mga student naman namin, meron kaming students na nag-participate sa festival sa Kuala Lumpur. And Cebu Pacific din ang binok. At the same process ang ginawa sa kanila. Pero ang kaibahan, chinarge sila ng bayad doon sa chinek-in nilang case. So Opo. yan ang nangyari. So, yung pinapalabas ng Cebu Pacific sa mga statements nila na wala silang in-arrange, they did not arrange for their musical instrument, wala silang binook, is talagang false po yun. So, Oo. kailangan po ituwid nila yung kanilang statement. Opo, tsaka Sir Jeff, ang sabi din ng Cebu Pacific, ano daw po, hindi daw po, kumbaga may size limit. Yun daw po ang kaya hindi pinayagan dahil kumbaga merong itinatakdang sukat na 56 cm by 36 cm times 23 cm. At kapag lumagpas daw po, ito'y kinakailangan ng isailalim sa special baggage policy. Yun po ba ang paliwanag sa inyo ng Cebu Pacific, sir? Yes, and aware naman kami sa policy na yan. Nakikita yan sa website nila. Pero in all the 30 years, no, since nagkaroon ng Cebu Pacific, 30 years ago rin ako graduate sa college at naging professional musician, violinist. And lagi ako nagsi-Cebu Pacific kasi nga, syempre, doon tayo sa affordable, di ba? Doon tayo Mas sa mura. budget. So, lagi ako nagbabiyahe and never nilang in-insist yung limit na yan. Sometimes nangyayari, may nagsasabi, sir, lampas yata yung bag nyo. So sinasabi ko, ay ano po ito, violin, mas payat ito, hindi ito bulky na gaya ng isang bag. So usually, inaalaw. So ang nangyari lang, yung policy nila hindi nila binago, nandiyan na yan noon pa. Ang nagbago lang yung extent ng implementation, no? Yung kanilang implementation ng policy. Yun yung nagbago. So dati, medyo flexible and relax sila and naiintindihan na hindi naman ito makakasagabal. Pero ngayon, absolute na yung nila. So doon kami nagulat. And pwede naman namin irespeto yan. Wala kaming problema kung they decide that now hindi na talaga pwede, okay. So then, matututo kami na next time hindi na namin gagawin ito. Hindi na kami mag-attempt na
mag-book ng Cebu Pacific with our violins. So, maghahanap na kami ng ibang option. Pero at that time na nangyari ito, wala kaming wala kaming previous na ay talagang hindi na hindi na pwede. So, nagkaroon ng diferensya yung policy at yung kanilang implementation. Opo. Kung gayon po, ano ho yung mga, kumbaga po moving forward po, no, Director Jeff, ano ho yung mga gagawin po ng Manila Symphony Orchestra at ng mga musicians po na babiyahe? Yung kumbaga yung best na paraan kapag kami dala ka pong instrument? Yung policy naman ng Cebu Pacific, hindi yan unique sa kanila lang, no? Meron din yan sa ibang eroplano. So, sa ibang eroplano, ang diferensya, meron silang provision, no? Ito yung rule, pero meron kaming specific provision for musical instrument. Nakalagay talaga musical instrument, violins are allowed as long as ito yung dimension niya. May ibang binibigay silang dimension sa violins. May iba silang sukat na ina-allow for violins. Nakalagay na yan sa nila. So, doon kami nag-book. Actually, 2 days from now, magta-travel uli kami. We have Anong another airline? concert, sa Dumaguete. Philippine Airlines yung namin. So, syempre, dahil nga may nangyaring ganito, so medyo namin, kinontak sila ahead na make sure na hindi na namin parang in advance Coordination. coordination. And nakita naman na meron talaga sa policy nila na allowed ang violin. Pwede sa Specific taas. talaga yung word na violin. So nakasulat. So ang Cebu Pacific siguro kung willing sila na i-adjust yung hindi naman papalitan yung sukat, yung meron lang small provision na isusulat doon na musical instrument na bibigyan nila ng special accommodation, yung maliliit na musical, hindi yung malalaki. Yung malalaki understood. May industry talaga yan, may special cases talaga, may yung mga sturdy na lalagyan talaga yan na pwedeng i-check in kahit i-balibag. Although sana hindi nila talagang fragile, no? Pero iba yung design. Yung mga violin, hindi gano'n ang design. Kasi araw-araw mo dala namin yan eh. Bit-bit namin yan. So, usually hindi yan gano'n ka-bulky. Kasi, siyempre, araw-araw mong dala, mabigat naman sobra kung talagang sturdy or made of hardwood. Opo. Sir Jeff, after this event, nakaugnayan nyo na po ba ang pamunuan ng Cebu Pacific? Well, of course, the day after the event, nakipag-usap na kami. We have coordinated kasi pabalik kami, 'di ba? From Puerto Princesa, sasakyan uli namin sila. So, in-accommodate nila kami. Yung aming instrumento, walang problema. Inaya nila whether that's adjustment of their policy or just for that case. Hindi pa tayo hindi pa tayo sure, pero pinayagan nila yon. Tapos rin kami na i-refund nila kasi yung trip namin this coming Thursday to Dumaguete, nabili na rin namin sa Cebu Pacific. Sepak dapat. So lumipat na po kayo ng PAL. Oo, lumipat na kami and pumayag naman yung Cebu Pacific na i-refund, fully refund, no? Yung mga nabili na namin, 48? Dami. Opo. Magkano rin yun, Sir Jeff, di ba? Oo. Opo. So, yun na yung ngayon. And of course, willing kaming makipag-ugnayan sa industry, sa airline industry, whatever company, kung kailangan nila ng sukatin yung mga violin, check kung kailangan nilang i-check, ipasok, i-testing sa loob ng cage na hindi siya makikita mong safe, hindi siya nakakasagabal, hindi siya nakaka-istorbo, hindi siya nakaka-take ng undue space. No? So, maraming paraan para ma-resolve. So, ang delikado lang is to let us bring the instrument na walang case at hawakan namin throughout the flight. Hawak-hawak mo no? Opo. Sir Jeffrey, bilang panghuli na lamang po, ang MSO po nagdiriwang ng kanyang centenaryo. 100 years na po ang Manila Symphony Orchestra. Congratulations po. And Salamat po. opo.
Ano ho yung mga events po ninyo? And do you think sapat ho ba ang suportang ipinagkakaloob ng pamahalaang Pilipinas sa MSO? Well, salamat, no? Kasi 100 years na yung MSO. Marami kaming konsyerto at ang isa sa major project namin, yung Symphonic Exploration, dinadala namin yung orchestra sa mga lugar na bihirang maka-experience ng orchestra. Yes. Gaya nung last week sa Puerto Princesa, parang second time lang sila nakarinig ng live symphony orchestra. Tapos, ang MSO first time. Ha? Tapos, this week, sa Dumaguete kami. Next month, sa Cagayan de Oro. Tapos doon, sa Davao. So, marami kami ganitong activity na magta-travel kami sa part ng centennial namin. Yung isa mong tanong na sufficient ba yung ng gobyerno ng suporta, meron namang konting suporta by way of the National NCCA and Cultural Center. Pero maliit, napakaliit, no? Pero syempre, okay pa rin sa amin, nakakatulong pa rin. Pero hopefully, more, no? Kasi sa ibang bansa, ang mga orchestra ay partnership between private and the government. Merong partnership. Opo. Maraming salamat po. Thank you po. Maestro Jeffrey Solares. Thank you po, sir. Ingat po palagi. Salamat! Ano ba naman yung ilipad mo na lang yung